Shalom, brothers and sisters. By the way, I'm the preacher. Welcome back to our video today. So our video today is all about the Quran eaten by goat. Ang Quran ay kinain ng kambing. Yon. So paano natin patunayan yan? Baka sabihin na naman ng mga kapatid natin mga Muslim dyan na sinungaling tayo, wala tayong reference. Pero hindi nila alam, may reference po talaga tayo. So umpisa natin in English. Quran chapter 15 verse 9, Aisha testified that parts of the Quran were eaten up by a goat. Goat got your Quran, mga brothers and sisters, no? Never changed, never altered, escaped. For the bit that was quiet, literally digested, narrated Aisha. The verse of stoning and of suckling an adult 10 times were revealed, and they were written on a paper and kept under my bed when the messenger of Allah expired and we were preoccupied with his death. A goat entered and ate away the paper. Sunan Ibn Majah, Book of Nikah, Hadith number 1644. So, how your Muhammad become a prophet and your Allah become God? Your Quran eaten by goat and your Allah cannot protected. Ano ba sa Tagalog yon, mga brothers and sisters? Nakuha ng kambing ang iyong Quran. Okay. Never changed, never altered. Maliban sa kaunting literal na natutunaw, narrated Asia ang taludtod ng pagbato at ng pag-usap sa isang may sapat na gulang ay 10 beses na ihayag at ang mga ito ay isinulat sa isang papel at itinago sa ilalim ng aking kama noong ang sugo ng ala ay namamatay at kami ay abala sa kanyang kamatayan. Isang kambing ang pumasok at kinain ang papel. Sunan Ibn Majah, Aklat ng Nikah, Hadith bilang 1944. So, kinain ng kambing ang papel ng Quran. So, paano nyo mapailiwanag ngayon yan? Kung ano ang nilalaman ng iyong Quran. Di ba sabi nyo, ang iyong Quran ay sa ulado nyo. So, sa ulahin nyo nga, Brother Ali Javier, lalo ka na kasi di ba ustad ka. So, paliwanag mo sa amin kung ano ang verse na kinain ng Quran. Yun lang ang challenge ko sa iyo. Sagutin mo yan. Anong verse ang kinain ng kambing mula sa inyong Quran about suckling, no? So dito naman sa Sahih Al-Bukhari, the most respected hadith collection confirms that the verse of stoning was once part of the Quran. Allah sent Muhammad with the truth and revealed the holy book to him. And among what Allah revealed was the verse of the Rajam, the stoning of married person, Sahih Bukhari 88:17. So sa Tagalog, ano yun mga brothers and sisters? Dito, ang Sahih Bukhari ang ginagalang na koleksyon ng hadith ay nagpapatunay na ang talata ng pagpatotoo ay dating bahagi ng Quran. Ipinadala ng Allah si Muhammad na may katotohanan at ipahayag sa kanya ang banal na aklat at kabilang sa ipinahayag ng Allah ay ang talata na ang rajam ang pagbato ng mga may asawa. Sahih Bukhari chapter 8
verse 817. So, ipaliwanag mo sa akin, Brother Javier, o kaya kayong mga Muslim, ipaliwanag nyo sa akin ito. Bakit hindi na protektahan ng ala nyo ang verse ng Quran na ito? Mula doon sa Quran chapter 15 verse 9 at dito sa Sahih Bukhari 1944 at dito sa Bukhari chapter 8 verse 817. So, paano naprotektahan ni Allah mo ang Quran, Brother Javier? Wala. Dahil walang kapangyarihan ng Allah mo at hindi siya totoong Diyos. Dahil pag sa Biblia yung ganon ay yung Diyos nag-intervene o sinasaway niya kaagad kung ano man ang mga maling gawain at kung ano man mga na pagkakamali ng isang propeta ay sinasaway ng Diyos at ang mga propeta ay naghihingi ng papatawad. Sa inyo hindi ko marinig kay Muhammad na nagpapatawad siya sa Diyos o sa inyong mga alagad niya. Wala. Kaya yung Quran yung kinain ng kambing hindi niya maprotektahan, no? So paano natin masasabi na totoo si Allah na ang Diyos na siyang naglalang ng langit at lupa, yung verse nyo nga sa Quran hindi nyo maprotektahan? Kayo pa kaya? So yun ang challenge ko sa iyo, Brother Ali Javier.